Ang natutuhan ko pong aral dito, kapag kalingkod ka po pala ng Diyos at kapag sumusunod ka po sa aral niya. May katanungan po ako, bali dalawa na po siya. Ang una po, totoo po ba ang kulam o barang po? Ang pangalawa po, bakit po pinagbabawal ang pag-aalaga sa babae at saka po Kulam, totoo yun. Yung barang, totoo yun. Mga gawa ng masasamang espiritu sa tao yan, kapatid. Kaya nga sa Biblia, may mga mangkukulam eh. Basahin natin sa isang talata ng Levitico 19:31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Kung Diyos. pa ng mga Hudyo, may mga mangkukulam na, may mga mambabarang, kung ano-ano mga pinagagagawa. Bawal ng Diyos yun sa kanyang mga lingkod. Huwag kayong pupunta sa kanila, huwag kayong babalik sa kanila, sabi niya. Bakit? Pagkalingkod ka sa kasi ng Diyos, hindi ka tatabla ng kulam. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ang masama pag anak ka ng Diyos, kapatid. Pag ikaw ay anak na sumusunod sa Diyos, hindi ka nagkakasala, ibig sabihin hindi ka nabubuhay sa kasalanan, sumusunod ka sa Diyos, hindi ka pwedeng galawin man lang ng masama. Ayan. Kaya kahit na isang rekwang mangkukulam, hindi tatalab sa'yo pag anak ka ng Diyos. Pag tinablan ka, masama ibig sabihin nun. Hindi ka nasasakop ng Diyos. Kasi kung nasasakop ka ng Diyos, hindi tatalab sa'yo ang kapangyarihan ng mangkukulam. Totoo yun, meron nun. Pero sa anak ng Diyos, hindi tatalab ang mangkukulam. Sa akin lang, daming kumukulam eh. Maraming galit sa akin dahil daldal ako ng daldal nung nasa Biblia, tinatamaan sila eh. Doon sa Santo Cristo, sa Guagua, meron dong mangkukulam. Nagsasalita ako, di ko naman alam na mangkukulam siya, malay ko ba? Pinasabi ko yung salita ng Diyos. Yang kakong mga mangkukulam, mga sa demonyo yan. Ako, galit na galit. Tinapatan ako. At may nakasombrero siya ng malaking gano'n. Nakatingin sa akin gano'n, nakasombrero. Sabi ko sa kanya, Tatang, tigilan mo na yan. Di ako naniniwala sa'yo. Lalong nagalit. Lalong tinitigan ako naman. Nagniningas yung mata, parang demonyo eh. Sabi ko, hindi tatalab yan. Bakit? Ang paniwala ko yung nasa unang Juan. Ang sabi sa 4:4 ng unang Juan, ganito. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Binasa ko yan. Sabi ko, Tatang, yung nasa akin mas malaki kesa nasa iyo. Kaya sabi ko, tigilan mo na yan, hindi ka tatalab. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi tatalab sa iyo ang anumang kapangyarihan ng masama. Yun ang sabi sa Biblia. Sapagkat dakila yaong nasa inyo, sabi ni Juan, kaysa sa nasa sanlibutan. Mas dakila ang aking Diyos na tinikilala ko na Ama ng Panginoong Jesucristo, Diyos ni Abel, Diyos ni Noe, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, at Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Hindi maaari na tumalab ang anumang sumpa ng mangkukulam. Ngayon, bakit bawal ang pag-alasat sa babae at pagpapagupit ng buhok? Basahin natin ang 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa Biblia kasi yun, kapatid, na ang babae gagayak ng mahinhing damit, hindi kasama ang hiyas ng buhok, na ginto o perlas o damit na mahalaga. At doon sa unang Korinto 11:14, ang sabi ganito, Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo
na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Ayo, ang buhok na mahaba, bigay ng Diyos yan para maging pinakalambong ng babae. Kaya, ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos, hindi sila nagpapaputol ng buhok. Inaalaw nila yung buhok nila humaba, sapagkat ang paniniwala namin, bigay ng Diyos yun sa babae na Kristiyana para maging pinakalambong. Yun ang sagot ko sa iyong tanong, kapatid na Cheryl. Ang natutuhan ko pong aral dito, kapag kalingkod ka po pala ng Diyos at kapag sumusunod ka po sa aral niya, bawal po palang lumapit magpakahawa sa inaalihan ng espiritu o mangkukulam. At pagkaanak ka na ng Diyos, hindi ka na po pala tatablan ng kulam o barang. Ang sabi po ni Juan sa unang 1:4-4, kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. At pagka tinablan ka po pala ng kulang, masama po pala ibig sabihin nun. Hindi ka po pala nasasakop ng Diyos. At tungkol naman po pala sa mga babae, kapag Kristiyana ka na, gagayak ka po pala ng mahinhing damit o magpapakatimtiman, hinahon. Hindi po pala ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. At magpapakabanal po ang babae sa mabubuting gawa. At kung ang lalaki po ang may mahabang buhok, mahalay po pala ito. Kung babae naman po ang may mahabang buhok, kapurihan po pala ito sa kanya na pinakalambong. Kayo po, ano pong natutunan nyo? I-comment nyo naman po sa baba. Babasahin po natin. Salamat po sa Diyos.